Ang diabetes ay isang kondisyon kung saan hindi maayos ang pag-regulate ng blood sugar ng katawan. Bukod sa tamang gamot at pagkain, mahalaga ring matugunan ang mga kakulangan sa nutrisyon ng isang diabetic. Kaya naman, ang mga bitamina ay maaring makatulong upang mapanatiling malusog ang katawan at mabawasan ang komplikasyon ng diabetes. Bilang isang pharmacist, narito ang ilang mahalagang bitamina na inirekomenda para sa mga diabetic at ang paliwanag kung bakit. Number 1. Vitamin B Complex. Vitamin B1 o thiamine. Ito ay panlaban sa diabetic neuropathy at pinoprotektahan ang mga nerves. Ang rekomendadong dosage ay 50 to 100 mg per day. Vitamin B6 o pyridoxine. Ito ay nakakatulong sa nerve function. Ang rekomendadong dosage ay 50 to 100 mg per day o maaring combine sa vitamin B complex. Vitamin B12 o cobalamin. Ito ay nakakatulong sa nerve health at inirekomenda para sa mga pasyenteng gumagamit ng metformin. Ang rekomendadong dosage ay 500 to 1,000 microgram per day. Pwede ring ituro kung may deficiency, pero kailangan prescribe ng iyong doktor. Paalala, bawal sa may allergy sa cobalamin at magpa-blood test muna kung may sintomas ng pamamanhid o pangangalay. Number 2. Alpha-lipoic acid o ALA. Ito ay isang antioxidant na tumutulong sa nerve pain at blood sugar control. Ang rekomendadong dosage ay 300 to 600 mg per day, split into 2 doses. Paalala, maaring magpababa ng blood sugar, kaya iwasan ang sabay na paggamit ng insulin o iba pang pampababa ng asukal nang walang gabay ng doktor. Number 3. Vitamin D3. Ito ay tumutulong sa immune support, bone health, at insulin sensitivity. Ang rekomendadong dosage ay 800 to 2,000 IU per day. Kung deficient, up to 5,000 IU per day sa loob ng ilang linggo ayon sa iyong doktor. Paalala, iwasan kung may hypercalcemia o sobrang calcium sa dugo. Kaya kailangang ipa-blood test muna para ma-check ang vitamin D level. Number 4. Vitamin C. Ito ay isang antioxidant na tumutulong sa wound healing at immune support. Ang rekomendadong dosage ay 500 to 1,000 mg per day. Number 5. Magnesium. Ay ginagamit para sa nerve and muscle function at blood sugar control. Ang rekomendadong dosage ay 250 to 400 mg per day. Paalala, bawal sa may kidney failure at maaring magdulot ng diarrhea kung sobra ang dosage. Number 6. Chromium picolinate. Ito ay nakakatulong sa metabolism ng glucose at insulin sensitivity. Ang rekomendadong dosage ay 200 to 1,000 microgram per day in divided dose. Paalala, iwasan kung may kidney disease o liver disease. At huwag iinom nang walang gabay ng doktor dahil maaring magpababa ng blood sugar ng sobra. Number 7. Vitamin E. Ito ay antioxidant at posibleng may epekto sa insulin sensitivity. Ang rekomendadong dosage ay 200 to 400 IU per day. Paalala, huwag sa sobra. Maaring magpababa ng blood sugar ng sobra. Unang tanong, anong mas maganda, multivitamin o individual supplements? Kung hindi sigurado sa kakulangan mo, multivitamins are good starters. Pero kung may specific na problema tulad ng neuropathy, mas epektibo ang targeted supplements gaya ng B-complex o alpha-lipoic acid. Pangalawa, pwede bang pagsabay-sabayin ang mga ito? Oo, pero mas mainam kung may gabay ng doktor o pharmacist. Halimbawa,
Ang magnesium ay mas magandang inumin sa gabi dahil ito ay nakakapag-relax. Samantalang ang B vitamins ay mas mainam sa umaga. Pangatlo, safe ba ito kahit may iniinom na maintenance na gamot tulad ng metformin, glimepiride o insulin? Karamihan ay safe, pero may ilang kailangan ng pag-iingat. Halimbawa, chromium at alpha-lipoic acid. Pwede itong magpababa ng blood sugar kaya dapat monitorin ang readings. Samantala, ang vitamin B12 ay nire-rekomenda talaga sa mga metformin users dahil ito ay nakakababa ng vitamin B12 levels. Pang-apat, gaano katagal dapat uminom ng mga supplements? Depende sa kondisyon. May ilan na pang-maintenance tulad ng vitamin D o B-complex. Pero may ilan gaya ng alpha-lipoic acid na pwedeng gamitin 3 to 6 months lang para sa nerve pain. Mahalagang paalala, ang vitamins ay suporta lamang at hindi kapalit ng tamang diet, ehersisyo at maintenance na gamot. Ugaliing kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist bago uminom ng anumang supplement.